Matagal nang hindi nakikita si Lira at ang ina niyang si Aling Dory. Hindi sila naghiwalay dahil sa away, kundi dahil sa takot ni Lira sa mundong ginagalawan ng kanyang ina. Ang mundo ng kulam, barang, at mga bulong tuwing gabi. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Kaya nung nabuntis si Lira, ay nagpasya ang ama ng bata na umalis na lang sa bahay na iyon at manirahan sa karatig baryo. Doon nagsimula ang buhay nila kasama ang anak na si Nika. At si Aling Dory, naiwan sa baryo na pinaninilagan ng lahat. Bagamat hindi siya sinasaktan ng mga tao, hindi rin siya nilalapitan ng mga ito. At sa tuwing may batang nilalagnat o may kapitbahay na tinubuan ng hindi maipaliwanag na bukol, palihim na tumitingin ang mga tao kay Aling Dory. At isa lang ang nasa isip nila. Siya na naman ang may gawa nito. Karamihan, tama naman. Isang hapon may kumatok sa pinto niya. Isang dalagang halatang galit ang bumugat. Baka sa mata nito ang inggit at pagkasuklam. Aling Dory, kailangan ko po ng tulong nyo. Gusto ko pong barangin yung isang bata. Napahinto ang matanda. Hindi ito normal na request pero hindi naman bago. Bakit naman bata? Yung ama ko po kasi pinili ang ibang pamilya. Yung una niyang pamilya, hindi ako. Hindi kami ng nanay ko. Pinili niyang bumalik sa tunay niyang asawa at sa anak niya. Gusto ko pong mawala yung batang yun para mawala na rin ang dahilan ng pag-alis ng tatay ko. Hindi kumurap si Aling Dory. Hindi niya alam ang buong kwento nito. Pagkatapos niya buntisin ang nanay ko, pababayaan niya lang kami. Hindi ako makakapayag. At ang huling pangungusap na yun, puno ng galit ang tono. May dala ka ba? Inabot ng dalagang maliit na supot. Pagbukas ni Aling Dory, nakita niya ang bugkos ng maikling buhok. Papel kung saan nakasulat ang pangalan ng bata at birthday nito. Yan lang po ang nakuha ko. Pero sabi nila, sapat na yan sa inyo. Tama po ba? Hindi na nagsalita si Aling Dory at naghimlad na siya ng palad para sa kabayaran. Ibinigay naman agad ng babae ang puting sobre sa kanya. Pinaalis niya na ang dalaga at naghanda para sa ritual. Kinagabihan, nagsimula ang ritual. Inilatag niya ang manipis na buhok at bumulong sa hangin ng hindi maintindihan ng mga salita. Pero habang bumubulong siya ng lumang orasyon, bigla niyang naalala ang anak niya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pag-oorasyon. Natapos naman ang isang gabi na may tao na naman siyang pinahirapan. Sa kabilang bayan naman, biglang napasigaw si Nika sa sakit ng tiyan. Ma! Sakit-sakit po ng tiyan ko. Nataranta si Lira at hindi alam ang gagawin. Agad siyang tumawag ng tricycle para dalhin sila sa pinakamalapit na infirmary. Nag-iiyak na noon si Nika sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Pagdating sa infirmary, agad sinugod sa loob ng emergency room si Nika. Makalipas ilang oras, bumalik ang doktor at agad sinabi ang mga kailangan ni Nika. Kinuhaan siya ng dugo at kung ano-ano pang mga laboratories para matukoy ang sakit. Lumipas ang ilang araw, hindi na gumigising si Nika. At hindi pa rin matukoy kung ano ang nangyayari sa kanya. Hinang-hina na noon si Lira at wala siyang makakapitan dahil ang asawa niya ay nasa field nung buwan na yun. Doon niya naalala si Aling Dory.
Pinabantayan niya muna sa kanilang kapitbahay ang anak na si Nika upang pumunta sa lumang bahay nila. Ma? Oh, bakit narito ka? Himala yata na dinalaw mo ako rito. Nagulat pa si Aling Dory nung makita niya si Lira sa sala. Agad namang napaiyak si Lira sa harapan ng ina at inilabas ang lahat ng sama ng loob at lalong-lalo na ang takot na baka kunin na sa kanyang anak niya. Ha? Bakit? Nasaan ba siya? Nasaan ang apo ko? Doon kinuwento ni Lira na 4 na araw na silang nasa infirmary at ililipat na sa mas malaking ospital upang malapatan ng kaukulang pangangalaga. Agad-agad naman nagbihis si Aling Dory upang sumama kay Lira sa infirmary. Pagdating ng infirmary, agad na naramdaman ni Aling Dory ang kakaibang kalagayan ng apo niya. Hindi pa siya sigurado kaya nagtanong siya sa kanyang anak. Lira, nasaan ba si Virgilio? Nasa kabilang bayan po siya, Nay, para sa project nila. Ito ba ang si Virgilio ay naging matapat sa'yo? Biglang natahimik si Lira at umiwas ng tingin. Doon kinabahan si Aling Dory. Nung mga oras na yon, parang gusto niya nalang kainin ng lupa. Pinaupo niya ang kanyang anak sa upuan at hindi alam kung paano niya sisimulan. Anak, kasi hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero kasi nung nakaraang araw, may pumunta sa akin para magpagawa. Agad namang nahulaan ni Lira at mukhang alam na kung saan patungo ang usapan nila. Ngunit hinayaan niya si Aling Dory na ikwento ang nangyari para makumpirma kung tama nga ang hinala niya. May isang dalagang pumunta at may pinagawa sa akin. Isang bata daw. Hindi ko naman tinignan ng pangalan at kaarawan. At alam kong hindi ko to dapat sabihin pero kahit buong pangalan ng apo ko, hindi ko din alam. Ang sabi ng dalaga, ang unang pamilya daw ng kanyang ama ang dahilan kung bakit iniwan sila nito. Biglang humagulgol si Lira. Nay, alisin mo po ang barang. Tulungan niyo po nga po niyo. Dali-dali namang tumayo si Aling Dory at pumunta sa tabi ng apo niya. Alam niyang dapat may balikan ng sumpa na pinataw niya sa niya. Kaya, imbis na ibalik sa ikalawang pamilya, humingi siya ng permiso na ibalik na lang ito sa asawa ng anak niya. Agad namang tumango si Lira. Maya-maya pa'y gumalaw ang hinliliit ni Nika. Agad itong pinuntahan ni Lira. Tumalikod si Aling Dory upang umalis. Wala na siyang mukhang ihaharap sa anak niya at kahit sa apo niya. Ngunit, Nay, hindi mo po bababatiin ang apo niyo? Biglang kumislap ang mata ni Aling Dory. Agad siyang tumalima upang batiin ang apo niya na ngayoy gising na. Bagamat nanghihina, kitang-kita naman na may buhay na ang kulay nito. Ikaw po ba ang Lola Dory ko? Sabi po ni Mama, astig daw yung trabaho mo pero hindi kita pwedeng makita kasi daw bad daw yung ginagawa mo eh. Pero alam mo po, love ka po ni Mama. Lagi ka po niyang kinukwento sa akin. Tumulo ang luha ni Aling Dory. Noong oras na yon, nagdesisyon siyang agad siyang titigil sa mga masawang ginagawa niya.
Makalipas ang ilang oras nakatulog na si Nika at hindi na kailangan na ilipat sa ospital. Hinihintay na lang nila na maging mabuti ang kalagayan nito bago sila palabasin ng infirmary. Ma, alam kong gusto mong magsalita at umalis. Hindi ko din naman masabi na hindi mo kasalanan ang nangyari. Pero alam ko na ngayon na nakilala mo si Nika, mas may dahilan ka ng magbago. Walang masabi si Aling Dory ng oras na yon. Ano bang nangyari sa inyo ni Perhelio? Akala ko ba nasa mabuting kalagayan ka? Nalaman ko po na meron pa siyang isang pamilya at nabuntis niya pa. May unang anak si Melinda pero nasa proseso naman kasi kami ng paghihiwalay. Napagkasunduan naming na magsusustento na lang siya kay Nika. Dalawang araw lang ang nakalipas ay nakalabas na sila ng infirmary. Hindi na rin nila nabalitaan kung anong nangyari kay Berhelio. At ilang buwan pa ang nakalipas, mas masaya na at maaliwalas ang bahay nila Dory. Bumalik na kasi doon sila Lira at Nika. At imbis na barang, nagsimula na sila ng kanilang munting negosyo. May bigasan at munting sari-sari store na sila ngayon. At kahit may oras pa rin na natatakot ang tao kay Aling Dory, marami naman ang nagbukas ng palad upang siya'y tanggapin ulit sa komunidad.